Sumainyo ang Panginoon. Ngayon po ay linggo ng kagalakan. Sa panahon ng Advento, ang tawag namin ay Gaudete. Sa panahon ng Quaresma ay Laudate. Lahat pareho nagpapahayag ng kagalakan sa paghihintay sa pagdating ng Panginoon. Ngayon, sa panahon ng kanyang kapanganakan at Quaresma sa panahon ng kanyang muling pagkabuhay. So, bahagi yun, nais ng Diyos na tayo ay magalak, gaudare, to rejoice. At sabi nga natin, ano yung tunay na kagalakan na nais na ipagkaloob ng Diyos? Sabi nga kung minsan yung kagalakan natin ay gusto natin na tayo ay yung maraming bagay. At sabi nga ay hindi ito yung kagalakan kasi binigyan natin ng pagdilay ng nakaraang linggo. Yung paanyaya ng Diyos natin, iwasan ninyo ang malunod sa pag-iinom at kalasingan. Iwasan ninyo ang malunod sa katakawan. So yung paanyaya na pinapahayag ng Jesus, kung sa yung kagalakan na ito, ay kung mapapansin ko natin, na ipinamanig ni Propeta Soconias ay sa ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos. Anong sabi nito? Ay sumigaw ka sa tuwa, lungsod ng Jerusalem, na makita mo ang higit sa lahat ng alin, yung pagliligtas ng Diyos. At bahagi nino, sabi nga ay para ka na rin ng diliwang ng kapistahan. Sa Ebanghelyo, sa atin naman yung ikalawang pagbasa, muling ipinamanig ni San Pablo natin yung ipahayag ninyo ang kagandahan doon ng Diyos. Pero sa pagpapang pamamaraan ay kung mapapansin natin ay doon din papasok yung sa tinatawag natin na yung excess. Pero yung Ebanghelyo natin, higit sa lahat, tumutubay sa dalawang mahalagang aspeto, katarungan at pag-ibig. Katarungan at kawagawa. Kaya paanyaya na ibinibigay sa atin, katulad ng kanyang pinamanig. Sabi nga natin yung kagalakan, well, sabi, anong gagawin natin una saan? Sa paanyaya ni San Juan Bautista, kung mayroon kang dalawang baro, ibigay mo ang isa. So, well, yung bawat tao may kanya-kanyang pamantayan ng sobra. Para sa iba yung dalawang baro ay sobra-sobra na. Para sa iba, kulang pa rin yun. Pero tingnan natin, alin ba yung mga bagay na sa tingin natin ay sobra sa atin? Sabi ko nga, mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo sa na magulong tayo at malulong sa ating mga bagay na nasa atin. Kasi
ihahatid tayo sa kapahamakan. Hindi lang ho siguro sa larangan ng pagkain at ang ating pag-iinom, ngunit sa lahat ng bagay. Kaya may kasabihan tayo, lahat ng sobra ay masama. Pero anong gagawin natin sa sobra? Siguro makita naman natin meron bang sobra. Kung titingnan din natin, ay mayroon din o. Maaaring yan ay sa kayamanan, maaaring sa mga galing na ipinagkaloob ng Diyos, o maaaring sa oras na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. So, pero ang mahalaga ay nasaan yung mga bagay na makikita natin sobra. At anong gagawin natin doon? Huwag tayong malulod doon. Anong gagawin natin doon? Ipamahagi natin. Huwag din tayong mamahagi ng mga bagay na hindi atin. Kasi maliwanag kung anong mayroon ka. Kasi kung minsan yung iba gusto nila maging Robin Hood. Magbibigay sila pero hindi naman galing sa kanila. Ay marami ka nang ibibigay, nakaw naman. Hindi sa iyo. Kaya maliwanag yung sinabi ni Mag, kung mayroon ka, anong mayroon sa iyo? Hindi kung anong mayroon doon sa kapitbahay mo. Yun na wag mong ipamigay ang hindi iyo. Hindi ka naman si Robin Hood. At hindi ka rin naman komunista. Yung mga komunista kasi komunista, sabi nga natin yan ay kukunin yung bagay na sobra sa iyo at yun, ipapamahagi sa iba. Hindi, no? Kaya ano silang mamigay ng kanila kasi kanila yun. Hindi iyon. Huwag mong kunin ang hindi iyon na mahagi ka nga, hindi naman sa iyo. Ay, may maaaring sabihin natin na rin, ikaw lang ang channel, hindi talaga galing sa iyo yan. At huwag natin kunin yung kredito na hindi sa atin, kahit na si Juan Bautista. Sabi nga, pwede niyang sabihin na ako ang hinihintay ninyong Mesiyas. No? Pero hindi, no? Mayroong higit na darating sa akin na magbibinyag sa inyo sa Espiritu at sa ako. No? Kaya bahagi yun na kung saan ay makita rin natin. At nandoon nakabase yung kagalakan. Yung magbahagi tayo kung alin yung sobra natin. At sigurado namang ipinagkaloob ng Diyos. At kung sakali man nung nakita ninyo na walang ipinagkaloob sa inyo ang Diyos, ay nakapakawawa naman ninyo kung walang ipinagkaloob sa inyo ang Diyos. Siguradong pinagkalooban din kayo ng Diyos. At kahit ano man yun, pero sabi nga, makita natin kung ano yung ipinagkaloob ng Diyos. At malilinaw yung kaisipan natin. Kaya ka magbabahagi ay para ikaw ay magkaroon. No? Hindi. No? Sabi nga, kaya ka nagbabahagi, hindi para biyayaan ka. No? Yung ikaw mismo ang nakapagbabahagi, biyaya na yun ng Diyos. Sapagkat hindi naman ulat ng may kakayanan na katulad mo, ay nakapagbabahagi. Maaaring iba mas mayaman pa sa iyo, o kasi yaman mo, pero hindi sila nakapagbabahagi. Kasi yung mismong pagbabahagi ay isang biyaya ng Diyos. Kaya nga nakapagbabahagi ay gawa na ikay pinagpala ng Diyos. Maliho yung kalidad na kaya ka nagbabahagi ay para mas magkaroon ka pa. Hindi ho. Nagbabahagi ka sapagkat gusto mo ibahagi yung mga bagay na sa iyo. Yun yung tunay na kagalakan. Kung ikaw ay nagbabahagi para lalo mo yung maman,
hindi ka liligaya. Kasi kaya nagbibigay ka lamang para mas lumaki pa yung kayamanan mo. Hindi kagalakan ang ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang palaging mararamdaman ni alin, yung kakulangan. Kaya yung paanyaya na ipinahayag ni Jesus ay isang paanyaya na alin. Tayo ay hindi lamang makibahagi ng kanyang mga biyaya na ipinagkakaloob sa atin. Ngunit ang nais ng Diyos ay maging kabahagi tayo ng makadiyos na kagalakan. Kasi ito yung hinihintay natin yung pagdating ng Mesiyas, ang tagapagligtas, na bigay ng Ama para alin? Para tayo ay iligtas sa ating kasalanan at higit natin pakinabangan ang kanyang pagliligtas. Kaya po, sana makita natin narin yun, na yun yung kagalakan, maging kabahagi tayo ng kagalakan ng Diyos. At kailangan natin yung mararamdaman kapag nakita natin kung paano magbahagi sa iba. Huwag kayong magbibigay kung masama ang ninyo. Maliban na lang siguro sa mga obligasyon na kailangan nyo pumarin. Kasi obligasyon yun. Pero kung kayo ay magkakawang gawa, huwag kayong magbibigay ng masama sa inyo. Sapagkat hindi yun ang nais ng pumumikapal. Kaya ito yung itulong natin sa laman ng pumumikapal. Lalo na mo ngayon, bahagi yun ng ating nakasanayan. Kapag panahon ng simpang gabi, tayo ay nag-ahandog ng mga alay. Bukas, ang ihandog natin ay nagpalagay naman ako dyan sa tabi. Yung mga ihandog natin ay halimbawa ay kape, asukal, o mayo. So, kung anong meron sa inyo, doon sa mga bagay na ibahagi natin araw-araw, yun ay ibahagi ninyo. At ihalig ninyo sa Diyos. Ang makikinabang dyan ay yung mga kapatid natin na hindi na nangailangan. Pero sana maramdaman natin, kaya tayo tinutulungan na magbigay para maramdaman natin yung kagalakan na dulot ng Diyos. Ang makadiyos na kagalakan. At sigurado, kayo ay makararanas ng kaligayahan na nais na ibahagi ng Diyos sa atin bilang mga mananampalatayang Kristiyano Katoliko. Hindi naman tayo nakatulong, pero higit sinabi natin, tayo ay naging kabahagi ng kagalakan ng ating Diyos.